So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, naglabas na po ng salin itong si Kiss Escudero, si Keso. As usual, hindi po kapani-paniwala at kabulshitan po yung diniklara niyang salin niya. Kayo ba, maniniwala ba kayo na si Kiss, yung isa sa pinakamahirap na senador ngayon? So ito ito galing tong politiko, basahin natin. Sabi dito, Escudero, Hontiveros, pinakamahirap na senador, Tulfo Brothers, pinakamayaman. So, update natin kasi naglabas po ng salin din po ngayon itong si Villar. So, ang mga Villar po ata pinakamayaman ngayon, umabot ng bilyon yung salin ng magkapatid. Okay? So, continue natin. Sabi dito, magkano ba yung salin ni Cheese? So, si Escudero, no? At Senadora Hontiveros ang may pinakamababang net worth batay sa kanilang isinumiting 2024 salin. Ito ay batay sa 16 na sa publiko na kanilang mga salin. So, ang lumalabas dito, ang salin daw po ni Kiss ay 18.8 million. Ayun, so, si Kiss ang pinakamahirap. So ngayon na may copy tayo dito, ang lumalabas talaga dito, ito yung total na lahat. Oh, si Kiss niya pinakamahirap na senador. Oo, pangalawa si Risa. Kayo ba naniniwala ba kayo dito? No, kasi in the first place mga ka-streetwise, no? So ito yung ito yung salin nga po ni Kiss. So Escudero, Francis Joseph ka pala eh. Oh. Tapos, ito, ang nakalagay dito, so agricultural. So, meron siyang bahay at lupa. Residential niya, 4 na residential, isang agricultural. Oh. Tapos, ito, yung pera niya, 11 million. Tapos, yung mga sasakyan niya. Oh, yung mga sasakyan niya, mga luma. No? 1995, 1969, mga vintage car pala to. Dito ako nagtataka mga kababayan. Yung jewelries and personal properties. 4.9 million. Oo. Alam naman natin mga kababayan, isang malaki ka-bullshitan to. Kasi, una, kung 18 million lang po yung asset nga po ni Kiss, paano siya nakabili ng 50 million nga po na diamond kay Hart? So, naalala nyo yun? Yung diamond ni Hart? Ito. Oh, regalo sa kanya ni Kiss to eh. Because he never does this. So it's really over and beyond surprise. I love it. Surprising that he would give you something like that. And I always wanted a Paraiba. And it's the same stone that I spotted in the suppliers. Something blue. Ang ganda! Hindi, Takeru. Pero mismo ni Hart yung binambili dyan. Malamang kayo nasasabihin ng mga ng mga fans si Hart. Takeru, matagal nang mayaman si Hart. Oh, ang tanong nga natin dito, hindi pa rin po kasi nagmamatch. Kasi po, kung merong 50 million po, na kayang bumili po ni Hart na 50 million na Paraiba Diamond, bakit wala po siya sa pinaka-top 10 na nagbabayad ng tax? Eh, loko-loko pala itong mag-asawa na to. Oh, so, magkano ba yung Paraiba Diamond na yun? Actually, na-content ko na to eh. Magkano ba yan? Ano ba yan? Wait lang. O, yan no? $1 million. Pumapalo, 59 million. O, sa isang singsing na may diamond. O, $1 million, sparkle, Hart Evangelista Rare, Paraiba Rings, Steels, na spotlight. So, bago lang pala to. September 7 lang pala to. September 7 lang pala yan. Oh. And then, by the way, mga babayan, meron pang hindi nag-a-add up dito. Kasi tingnan nyo nagpagawa rin post ng bahay si Kiss Escudero na 50 million. Ito nabalita ito noong 2014 at nabalita to eh. Tingnan nyo to. Basahin na ito. Panoorin natin to.
ay nagpagawa siya ng bahay sa New Manila. 50 million pesos ang halaga ng lote. Ang ikasal sina Heart and Cheese, halos patapos na ang bahay na pinapagawa ni Heart. Doon tumuloy si Cheese kasama ang kambal nito sa first wife niyang si Tintin Flores. May mga bulong-bulungan na noon na bahay talaga ni Cheese yun at ginamit lang na front si Heart kasi mas madaling ma-justify kapag ka showbiz earnings. Hindi kagaya. Yung na lumalabas pala mga kababayan, no? Taguan po talaga ng yaman si Heart. Di ba? Ito 50 million din po ito mga kababayan. Diyan po nakatira si Heart at saka si Cheese. Ang tanong dito, bakit hindi po nakadeclare? New Manila yun, di ba? 50 million yung bahay. So, balikan natin yung salin niya. Di ba, 50 million na yung bahay eh. Hindi na nag-add up eh. Ito, yung residential lang po na pinakita ni Cheese, wala namang address, yung nakakahalaga ng value nito, no? Yung isa, house and lot. House and lot niya, 486,000. So, sa probinsya to. Oh, yung isa naman, 334,000. 2013. Oh, so, wala nga yung 2015 na bahay. Oh, ayan ang sinasabi ko mga ka-streetwise, no? Kasi, ito pala, lipat ko pala. Yan pala ito. Sorry, yan pala yun. So, wala dito yung bahay na pinagawa ni Cheese, wala po sa salin. Ito yung sinasabi ko mga kababayan, no? Kasi po, yung iba po kasing mga bobong mga DDS, hindi po naniniwala sa salin. Hindi salin, pwedeng itago yun, eh. Pwedeng itago. Ito yung example natin mga ka-streetwise, no? Na hindi mo pwedeng dayain yung salin kasi po, mabibisto ka dito. Kasi nga po, no, kapag yung salin pineke mo, at meron kang properties na binili, nakatiwang-wang yung properties na yan, ibig sabihin walang may-ari. At lalabas po talaga na kung sino may-ari niyan at makakaproblema ka dito. Ngayon, ang tanong ngayon natin dito kay Cheese, bakit yung bahay niya dyan sa New Manila, bakit hindi po nakadeklar sa salin? Pati itong Paraiba Diamond na to na binigay niya kay Heart. So, lumalabas dito, taguan ng yaman si Heart. Ganon. So, tingnan natin. So, continue natin. You get my point? Oh. Continue natin, sige. Na noon, na bahay talaga ni Cheese yun at ginamit lang na front si Heart kasi mas madaling ma-justify kapag ka showbiz earnings, hindi kagaya ng sa politics kasi magkokowa ka pa niyan. Tapos, lalabas na yung sa salin mo. Ito pabiro lang naman. Pabiro yung kinantsewa ni Heart si Cheese. Sabi niya, di ba nung nag-away tayo, pinalayas mo ko sa bahay at 3 in the morning, kaya lang, yung kapatid kong susundo sa akin hindi magising. Kaya ayun, doon na lang ako sa kabilang room natulog. Kaya ni Heart yun, bakit siya ang aalis? In the same interview, naging emotional si Heart nung shinare niya yung isang thoughtful gesture na ginawa ng anak na lalaki ni Cheese. Sabi ni Heart, and I quote, akala ko kasi di nila ako ina-appreciate sa bahay. 2014. Yan, okay, so yun na pala yung video. Yan, so ngayon mga kababayan, hindi po ako naniniwala talaga na 18 million lang po yung yaman ni Cheese. Utang mas mayaman pa si Mike sa kanya. Ibig sabihin, mas mayaman pa si Mike Cervera kay Cheese Escudero. Naniniwala ba kayo doon? Diba, so 18 million, si Cheese ang pinakamahirap na senador. Tandaan nyo kasama dito yung bahay, kasama dito yung pera sa bangko, kasama dito yung ari-arian, kasama dito yung jewelries. Lahat-lahat, basta asset. 18 million. Di ba? Pero dito, mga streetwise, no? Masisilip pati si Heart dito. Kasi ang lumalabas nga dito, ulitin ko lang, no? Lumalabas nga dito, yung mga ari-arian, yung mga taguan nga po ng mga yaman ni Cheese na kay Heart. Kasi tingnan nyo yung bahay pala sa New Manila, nakapangalan daw kay Heart, sabi. O nga naman. Pero in the first place, paano makakabili si Heart ng ganong kalaking bahay, na ganong kamahal na bahay, 50 million, kung hindi naman po talaga active si Heart sa showbiz? At yung negosyo naman po ng pamilya ni Heart, hindi naman ganong kalaki. Ano ba yun yung Kamayan Restaurant ba? Kanya ba yun? So, hindi ko alam, comment nyo nga dyan kung yung negosyo ng pamilya ni Heart. Hindi naman ganun kalaki yung negosyo ng pamilya ni Heart para makabili po ng isang 50 million na bahay. Tapos yung titira si Cheese. At syempre po, pinakamalaking tanong natin dito,
yung Paraiba Diamond na nakakalaga nga po ng 59 million. Kasi $1 million eh. So hindi pa kasama dito yung necklace po ng aso ni Hart. Yung necklace ng aso ni Hart nakakalaga ata ng 1.6 million, hindi ko nakakamali. Plus pa yung mga luxury items mo ni Hart. Milyong-milyong piso din po yun. Tapos pinakamahirap na senador. Come on. Yan meron na tayong o COA, meron na tayong bagong imbestigahan. O trabaho ng COA to, kayo ba? Naniniwala ba kayo na ganyan lang po kahirap si Cheese? Si Cheese ang pinakamahirap na senador? So, ganyan po ka-importante po mga kababayan yung SALN na tinago nga po nung hayop na Martires po na yan. Diba? Ako po talaga nagtataka lang po talaga ako kung bakit tinago po ni Martires sa loob ng ilang taon, 5 taon. No, bakit po tinago ni Martires yung SALN po ng mga politician natin sa loob ng 5 taon? So ito na nga po yung naging epekto nito. Lumakas po yung loob ng mga politiko na makapagnakaw ng pera kasi tinago niyo yung SALN eh. O ngayon, yung SALN ngayon ipapublic na. So kanyang-kanyang tago na naman po sila. O kung in the first place po, kung pinablik na po yan in the first place, hindi po ganyan kalaki po yung mananakaw ng mga yan. And then, ang nakakapagtaka pa dito, yung isa pang ginawa nga ni Martires, yung tinanggal niya nga yung lifestyle check sa mga politiko. Isa pa yun eh. Hindi ko talaga makuha kung sino ba talaga magbe-benefits dyan sa pinagkagawa ni Martires. Tapos ngayon, ito yung nakakatarantado kay Martires eh. 7 taon po siyang ombudsman. Napakabihira niya po magsalita. Sobrang bihira niya magsalita. Tapos ngayon, wala na siya sa ombudsman. Ngayon naman siya salita ng salita. Baliktad talaga utak ng mga DDS. No? So by the way, nalalayo na ako. So kayo mga street guys, kayo po, kayo ba naniniwala ba kayo na itong SALN nga po ni Cheese ay nakakahalaga lang po ng 18 million pesos na siya ang pinakamahirap na senador? So, paano kaya mag-match yan kung meron siyang bahay na 50 million at meron siya 59 million po na Paraiba Stones, Paraiba Diamond? Tingnan nyo dati yung mga DDS galit kay Cheese kasi close kay First Lady Lisa Marcos na si Cheese. Pero ngayon, na bumalik na si Cheese, yung mga DDS naman, tanga-tanga din, kinakampiyan nila si Cheese kahit nga po na ang dami na pong nasasangkot sa anomalya, especially ngayon sa SALN, questionable. O yun, so comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yung replay, palike, di makalabisan pa share na po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content.